Isang high-performance na luxury car na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang nakatigil, sira at tila wala ng buhay. Habang ang iba'y hirap na hirap ayusin ito, ang isang matandang magtatahong gatas ay ngumiti lamang at nagsabing, "Alam ko kung paano muling buhayin ang makinang ito." Tinawanan ng kanyang sinabi, lalo na ng isang mayamang chic na nangutya sa ideya. Walang sino man ang seryosong nag-isip tungkol sa matanda. Nilait nila siya nang hindi man lang alam kung sino talaga siya. Ngunit sa sandaling idinampi niya ang kamay sa makina, nagbago ang paligid. Bumigat ang katahimikan, makapal at puno ng tensyon. Pagkatapos, isang nakakakilabot na tunog ang sumabog mula sa sasakyan, isang masakit na ungol na parang 16 na silindro ang sabay-sabay na sumisigaw sa sakit, tila nalulunod sa tunaw na metal. Sa mismong sandaling iyon, mariing hinila ni Reyes ang renda ng kanyang mola na si Rodrigo. Pinahinto ito ng biglaan sa gitna ng maalikabok na kalsadang probinsya. Nag-ingay ang mga lata ng gatas na kanyang dala, nagbabanggaan sa kariton na tila nagrereklamo, kasasampa pa lamang ng araw sa mga burol ng hundyai, at ang hamog ng umagay bumabalot pa sa mga taniman ng kape na parang isang nakalimutang kumot. Ngunit ang tunog na iyon, isang pinahirapang sigaw ng makina, ay humiwa sa tahimik na hangin na parang kutsilyo. Agad nakilala ni Ginoong Reyes ang tunog. Ito ang parehong sigaw ng paghihirap na narinig na niya ng maraming beses sa paglipas ng mga taon. Mahigit 2 dekada siyang nagtrabaho sa pagdidisenyo ng mga turbina na umuungol ng ganoon kapag may malubhang problema. Kilala niya ang iyak ng makinang iyon. Isang Beryl 16 quad-turbo race engine ang nasa bingit ng pagkasira. Namamatay mismo roon sa Banderantes Highway, malapit sa kilometro 72, sa labas lamang ng isang futuristikong auto shop na may salaming parang salamin na mas mukhang sasakyang pangkalawakan kaysa garahe. Ang karatula ng gusali ay may nakasulat na Premium Imports Workshop, nakabuo sa makikintab na letrang kromo. Isang lugar kung saan ang sahig ay kumikislap na parang bagong kintab na sapatos sa araw ng kasal. Tiyak na hindi lugar para sa isang tulad ni Reyes kahit para lang humingi ng isang lagok ng tubig. Gayunman, bumaba siya mula sa kanyang payak na kariton. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa basahang ginagamit niya sa pagpapatuyo ng mga lata ng gatas, at itinali si Rodrigo sa isang poste ng ilaw sa tabi. Umungol ang mola sa hindi pagsang-ayon at ibinalik ang mga tainga, ngunit hindi na lumaban. Pagkatapos ng 20 taon na magkasama, hindi na kailangan ng salita ang ganoong pag-uunawaan. Inayos ni Ginoong Reyes ang kanyang salakot, hinaplos ang magaspang niyang balbas. 3 araw nang hindi inaahit at nagsimulang maglakad patungo sa pagawaan. Sumilip siya sa madilim na salamin at bumagsak ang kanyang loob. Naroon ang isang Bugatti Chiron, nakataas ang hood na parang panga ng buwaya. Ang sasakyan ay matingkad na metalikong kahel, kulay ng paglubog ng araw sa disyerto. May manipis na usok na marahang umaangat mula sa makina. 2 batang mekaniko na nakamalinis na uniforme ang paikot-ikot sa sasakyan, may hawak na mga tablet at laptop na parang mga kagamitang pang-opera. Sa malapit ay nakatayo ang isang lalaking nasa unang bahagi ng 40 na kahalukip-kip, suot ang simpleng puting polo, kupas na maong at bahagyang tabingi na sombrerong may logo ng pambansang koponan ng football ng Brazil. Kahit mula sa malayo, alam ni Reyes, ang lalaking ito'y hindi basta mayamang inis sa sirang laruan. May bakas sa kanyang mga mata ng isang taong malalim ang ugnayan sa makina na parabang nararamdaman niya ang sakit nito bilang kanya. Kumatok si Reyes sa pinto, 1 beses, 2, 3. Sa ika-4 na katok, lumingon ang isa sa mga mekaniko.
Mga 35 ang edad, may mga tattoo na gumagapang pataas sa magkabilang braso at makintab ang buhok na sumasalamin sa maliwanag na ilaw ng LED sa kisame. May bahagyang pagkasuklam ang kanyang mukha. Ang pangalang nakatahi sa kanyang overalls ay Antonio. Bahagyang binuksan ni Antonio ang pinto. Lumabas ang malamig na hangin na parang hininga mula sa kuweba ng yelo at sinuri ang matanda mula ulo hanggang paa, hinuhusgahan ang halaga batay sa tatak ng suot. "Magandang umaga po mga Ginoo," sabi ni Reyes. Inalis ang kanyang sombrero at magalang na inilapat ito sa kanyang dibdib. "Alam ko po kung paano ayusin ang makinang iyan. Nagtrabaho po ako sa mga turbina ng eroplano sa Embraer ng 30 taon," dagdag niya. "Ang tunog na naririnig ninyo ay hindi mula sa sirang water pump. May naipit na relief valve sa isa sa mga turbo. Kapag ipinilit ninyo pa ang makina, tuluyang kakandado ang buong block." Malakas na tumawa si Antonio, umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng paggawaan. Ang isa pang mekaniko, mas bata, marahil nasa unang bahagi ng 20, ay ibinaba ang kanyang tablet at sumali sa usapan. Makintab ang ayos ng buhok, halatang ginamitan ng kalahating lata ng gel. Ricardo ang nakasulat sa kanyang name tag. Habang tumatawa pa rin, sabi ni Antonio, "Makinig ka, Lolo. Bugatti Chiron yan. W16 engine, 1,500 horsepower, quad turbo, mahigit 3 milyong halaga. Ayon sa diagnostics, may problema sa fuel injection system at walang personalan pero amoy dumi ng molaka. Sa tingin mo ba mas alam mo kaysa sa isang grupo ng mga German engineer?" Itinuro ni Ricardo ang bintana kung saan si Rodrigo ay tamad na tinataboy ang mga langaw gamit ang buntot. "Mas mabuti pang alagaan mo ang asno mo, matanda. High-tech ito para sa mga taong may tunay na pagsasanay." Hindi kumurap si Ginoong Reyes. Ang kanyang mga kamay matitigas at nangingitim sa tagal ng pagbibilad sa araw, ay bahagyang humigpit ang kapit sa gilid ng kanyang sombrero. Kilala niya ang tinging iyon, nakita na niya iyon dati sa mga mata ng mga manager sa Embraer na isinantabi ang kanyang mga dekadang karanasan, sinasabing hindi na raw siya makasabay sa digital na panahon. Ang parehong tingin na nagsasabing, "Lipas ka na, wala ka ng silbi, hindi ka na nakikita." "Anak!" mahinahong tugon ni Reyes sa kabila ng pawis na dumidikit sa kanyang kupas na flannel shirt sa likod. "Hindi ako humihingi ng pera. Hindi ko lang kayang talikuran ito habang alam kong sisirain ninyo ang makinang iyan dahil sa maling diagnosis. Naiintindihan kong hindi ako mukhang importante, pero ang makina ay makina. Eroplano man, kotse o traktora ang pinapagana. Kapag nasasakal ang isang turbina, umiiyak ito. Hindi mapagkakamali ang tunog, parang sanggol na hinihingal sa kakapusan ng hangin. Narinig ko na ang tunog na iyon nang hindi ko na mabilang. At alam ko kung ano ang ibig sabihin nito." Sa sandaling iyon, ang lalaking may suot na sombrero ng Brazil na tahimik na nagmamasid sa buong palitan ay lumapit. Mabagal at may pagpipigil ang kanyang galaw, nakahalukip-kip pa rin ang mga braso, sinusuri si Reyes nang may tinging mas malalim kaysa sa panlabas na anyo. May mga guhit sa sulok ng kanyang mga mata, mga bakas ng mga taong taon ng pagsisimula mula sa wala at pagdadala ng bigat ng mahihirap na desisyon. Nang sa wakas ay nagsalita siya, may bahagyang punto ang kanyang accent na hindi agad matukoy ni Reyes, ngunit malinaw at matatag ang tono. Hindi niya kailangang lakasan ng boses para igalang. "Hayaan niyo siyang sumubok," sabi ng lalaki. "Ano ba ang mawawala sa akin?" Kalmadong sabi ng lalaking may suot na sombrero. Muntik nang sumabog sa galit si Antonio. Namula ang kanyang mukha na parang siling labuyo at binuka ang bibig para tumutol. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ng lalaking may sombrero ang kanyang kamay. Hindi mariin, kundi banayad at tahimik na kilos.
Gayunman, sapat yun para mapatigil si Antonio na parang naging bato. Sumulyap si Ricardo sa kanya, halatang nagtataka, ngunit nanatiling tahimik din. Humarap ang lalaki kay Ginoong Reyes at magalang na tumango. "Pakiusap, pumasok kayo." Humakbang si Ginoong Reyes sa makintab, parang salaming sahig na parabang pumapasok sa isang sagradong lugar. Para sa kanya, ang isang pagawaan, gaano man ito kamagara, ay karapat-dapat igalang. Sa may pintuan, hinubad niya ang kanyang tsinelas at iniwan sa labas. Kahit hindi siya mayaman, alam niyang ang lugar ng trabaho ay dapat tratuhin ng may pag-iingat. Hindi napigilan ni Antonio ang isang patutsada. Ngumisi siya at inihagis ang isang pares ng latex gloves. "O lolo, isuot mo to para hindi mo pahira ng grasa mula sa mga lata ng gatas mo ang obra maestrang ito." Hindi sumagot si Ginoong Reyes. Tahimik niyang kinuha ang mga guwantes, maingat na isinuot ang mga ito at lumapit sa Bugatti. Sa malapitan, mas lalo itong kahanga-hanga. Ang pintura ay kumikislap na parang tunaw na metal, perpekto, walang kahit anong bahid. Sa loob, ang balat ay mukhang mas mahal kaysa sa anumang bagay na kailanman niyang pag-aari, marahil mas mahal pa kaysa sa ilang taong kita sa pagbebenta ng gatas. Ngunit wala iyon sa isip niya, hindi siya naroon para humanga sa karangyaan. Ang focus niya ay ang makina. Nakabukas ang hood na parang nakanganga ang panga ng isang mabangis na hayop, inilalantad ang isang obra ng inhinyeriyang Aleman, 16 na silindrong nakaayos sa hugis W, 4 na turbocharger, at 5 mabilang na mga kable at sensor. Dahan-dahang lumuhod si Ginoong Reyes, langit-ngit ang kanyang mga tuhod dahil sa edad at mga taon ng mabigat na trabaho. Ipinihit niya ang kanyang mga mata at nakinig muna. Umaandar pa ang makina, naglalabas ng kakaibang ritmo, isang hindi pantay na unggol na sinusundan tuwing ilang segundo ng mahinang metalikong ubo. Pagkatapos, inilapat niya ang isang kamay na may guwantes sa aluminum block. Nararamdaman niya ang panginginig na umaakyat sa kanyang braso. Hindi iyon ang galaw ng may maluwag na piyesa. Iyon ang tiyak na ugong ng presyur na naiipon sa loob, hindi makalabas. May hanging naipit, naghahanap ng lagusan na hindi bumubukas. Mas lalo pa siyang lumapit, halos nakahiga na sa makintab na sahig at suminghot. Nandun nga, sunog na langis, kaunti lamang, pero sapat na para kumpirmahin ang kanyang hinala. Tumayo siya ng dahan-dahan at maingat, pinunasan ng kanyang noo gamit ang likod ng guwantes at tumingin ng diretso sa lalaking may suot na sombrero. "Modelong 2017 ito, hindi ba?" tanong niya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Tama, paano mo nalaman?" Itinuro ni Reyes ang makina, matatag ang kanyang daliri. Dahil hindi naayos ng Bugatti ang problema sa relief valve ng Turbo 3 hanggang sa mga modelong 2018. Sa mga naunang bersyon, ang solenoid na kumokontrol sa pagbukas ng balbula ay madaling barahan ng naipong karbon paglipas ng panahon. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy ng malinaw. Ang nangyayari, naiipit ang balbula, hindi ganap na sarado, hindi rin ganap na bukas. Akala ng sistema ay gumagana ito, pero hindi nito na ilalabas ng maayos ang presyur. Ang sobrang presyur na iyon ang sumasakal sa injection system at hindi makahinga ang makina. "Para itong pulmonya," sabi niya. "Nariyan pa ang mga baga, pero hindi na sila gumagana gaya ng nararapat." Ngayon, pati sina Antonio at Ricardo ay natahimik. Lumapit ng isang hakbang ang lalaking may suot na sombrero, bakas sa mukha ang tunay na interes at isang bagong uri ng paggalang. "Kaya mo ba itong ayusin?" tanong niya. "Kaya ko," sagot ni Reyes na may tango. "Pero kailangan ko ng 3 bagay, isang 6 milimetro na Allen key, isang maliit na sulo para painitin ang solenoid at kaunting WD-40. Muling ngumisi si Antonio. "WD-40? Seryoso ka ba, matanda? Hindi ito sirang Beetle. Bugatti ito."
Tiningnan siya ni Reyes ng may kalmadong pagtitiyaga, hindi galit, kundi sanay lamang na maliitin. Anak, sabi niya, nandyan na ang WD-40 mula pa noong 1953. Ginawa ito para hindi kalawangin ang mga misil. Kung sapat iyon para sa mga rocket sa kalawakan, sapat din iyon para sa isang Bugatti. Bahagyang ngumiti ang lalaking may suot na sombrero. Maliit, halos hindi halata, pero totoo. Ibigay ninyo ang hinihingi niya, sabi niya. Ungol si Antonio habang papalayo para kunin ang mga kagamitan, mabigat ang bawat hakbang dahil sa pag-aatubili. Samantala, lumapit ang lalaking may sombrero kay Reyes. Hindi siya tumayo na parang isang malayong amo. Sumandal siya sa isang pilak na Mercedes sa tabi, puno ng kuryosidad, parang estudyanteng handang matuto. Sabi mo, nagtrabaho ka sa mga makina ng eroplano? Tanong niya, binibigkas ang mga patinig ng pahaba, may malinaw na punto ang accent. Sa Embraer, kumpirma ni Reyes, patuloy na sinusuri ang makina habang ang kanyang mga kamay ay tila naghahanda na sa gagawing pagkukumpuni. Oo po, nagsimula ako roon bilang engineering assistant noong 74. Noong 2017, isa na akong senior engineer. Tumulong akong magdisenyo ng mga turbina para sa EMB 1314 Super Tucano. Nagtrabaho rin ako sa mga backup engine ng E-Jets. Tumaas ang isang kilay ng lalaki, halatang interesado. Kung ganun ang karanasan mo, paano ka nauwi sa paghahatid ng gatas gamit ang isang mola? Nagbigay si Reyes ng isang tahimik at pagod na ngiting nagsasalaysay ng napakaraming pagsubok at pagkatalo, ngunit walang pait. Pagtanggap lamang. Buhay po, simple niyang sagot. Ang buhay ang nangyari. Pagkatapos, umupo siya sa malinis na sahig, nakasandal ang likod sa gulong ng Bugatti at nagsimulang ikwento ang kanyang buhay. Hindi dahil may nagtanong, kundi dahil matapos ang 5 mahabang taon na tanging ang kanyang mola na si Rodrigo lamang ang nakakarinig, pakiramdam niya'y ito na ang tamang sandali para pakawalan ang mga salita. Nagsimula ang lahat noong 2015, panimula niya. 57 na ako noon, panimula ni Ginoong Reyes. May bahay ako sa Campinas, isang disenteng kotse, at pareho nang nasa kolehiyo ang 2 kong anak na babae. Hindi kami mayaman, pero maayos ang buhay namin, komportable at may dignidad. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tinig, bumigat. Isang araw, lumapit sa akin ang pinsan kong si Ze Carlos na may ideya sa negosyo. Sabi niya, isa raw itong kooperatibang pautangan na nagbibigay ng 15% na kita kada buwan. Ipinakita niya sa akin ang mga kontrata, isang moderno at magarang opisina, at sinabing may malalaking investor na raw nakasali. Mukhang lehitimo ang lahat. Ipinuhunan ko ang lahat ng mayroon ako, ang buong ipon ko para sa pagre-retiro, 240,000 reais mula sa FGTS at 20 taong ipon. Hindi nagsalita ang lalaking may suot na sombrero. Tahimik lamang siyang nakinig, seryoso at hindi gumagalaw ang mukha. Pagkaraan ng 6 na buwan, patuloy ni Ginoong Reyes, mas mahina na ang boses, wala na ang opisina, nawala si Ze Carlos, kasama ang pera. Lumabas na isa pala itong pyramid scheme, nawalan ako ng lahat. Nag-loan pa ako ng pangalawang mortgage sa bahay para magdagdag ng puhunan. Napunta iyon sa bangko. Kailangang huminto sa kolehiyo ang mga anak ko. Ang asawa ko, hindi niya kinaya ang kahihiyan. Iniwan niya ako. Isinama ang mga bata at lumipat sa bahay ng kanyang ina sa Ribeirão Preto. 3 taon na mula nang huli ko silang makausap. Sa sandaling iyon, bumalik si Antonio na may dalang toolbox at malakas na ibinagsak iyon sa sahig sa tabi ni Ginoong Reyes. Maingay at bastos ang tunog, ngunit ni hindi man lang natinag ang matanda. Nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita. At ang Embraer? Sa panahong iyon, tuluyan na silang lumipat sa digital.
Noong 2016, ginawa nilang sapilitan sa lahat ng engineer ang paggamit ng 3D modeling software at mga AI-based na simulation para sa testing. Lumaki ako sa tradisyonal na paraan, papel, kalkulador, at aktual na pagsubok sa field ang gamit ko. Sinubukan kong makasabay, talagang sinubukan ko. Pero sa edad na 58, habang gumuho ang lahat at ang depresyon ay nakabitin sa akin na parang madilim na ulap, hindi na ako makapag-focus. Unti-unti nila akong isinantabi, binibigyan ng mas maliit at mas hindi mahalagang mga proyekto. Hanggang isang araw, noong 2017, tinawag nila ako sa isang pulong kasama ang 13 iba pang senior engineer at sinabi sa amin na tatanggalin na kami. Tinawag nila itong incentivized retirement. Pero ang totoo, ang nakuha lang namin ay ang tunog ng pintong nagsasara sa likod namin. Dahan-dahang lumapit ang lalaking may suot na sombrero at ibinaba ang pagkakahalukip-kip ng kanyang mga braso. At ang labyrinthitis? Tanong niya. Paano mo hinarap iyon? Napakurap si Ginoong Reyes, nagulat. Hindi pa niya iyon nababanggit. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Hinawakan mo ang pinto nang pumasok ka at mabagal at kontrolado ang mga hakbang mo, hindi lang dahil sa edad. Apektado ang balanse mo. Nangilabot si Reyes, ang lalaking ito'y hindi lang mayaman, mapagmasid siya, maingat. Nagsimula iyon noong 2016, sagot ni Reyes. Chronic labyrinthitis. Sabi ng doktor, dulot iyon ng matinding stress at pagtanda. Naapektuhan ng balanse ko. Wala nang pagtatrabaho sa matataas na lugar. Wala nang paglipad. Wala nang uri ng trabahong ginawa ko sa buong buhay ko, kung saan ang eksakto at matatag na galaw ang pinakamahalaga. Mula sa kabilang dulo ng pagawaan, si Ricardo, na nakasandal sa pader habang nag-i-scroll sa kanyang telepono, ay bahagyang natawa. At ngayon, naghahatid ka ng gatas gamit ang isang mola? Astig na buhay yan, ha lolo? Hindi pinansin ni Reyes ang insulto. Sa halip, humarap siya sa lalaking may suot na sombrero at sinabi ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nasasabi sa iba. Isang bagay na kay Rodrigo, ang kanyang mola, lamang niya na ibulalas. Alam mo po ba, sir, ang pagkawala ng lahat ay nagturo sa akin ng isang bagay na hindi ko natutunan sa lahat ng taon ko sa engineering school. Tinuruan ako nito na mas magkahawig ang mga makina at ang mga tao kaysa sa iniisip natin. Kapag nasisira ang isang makina, kadalasan ay hindi dahil may depekto ito, kundi dahil sa kung paano ito trinato. Sobrang presyon, sobrang bilis, sobrang teknolohiya na pilit inaayos ang mga bagay na pasensya at karunungan lamang ang tunay na nakakaunawa. Iyan ang itinuro sa akin ng aking ama. Lumuhod siya at binuksan ang toolbox. Nandoon ang mga kasangkapang hiniling niya, ang Allen key, ang maliit na sulo, at ang lata ng WD-40. Padalos-dalos na inihagis, ngunit napakahalaga sa kanyang paningin. Kinuha niya ang lata at marahang inikot sa kanyang mga kamay na para bang ito'y isang banal na bagay. Ang aking ama, sabi niya, lumambot ang tinig, ay isang aircraft mechanic sa militar ng Brazil noong dekada 60. Buong buhay siyang nagtrabaho sa airbase ng Pirasununga. Wala siyang diploma, halos hindi siya marunong magbasa. Pero ang taong iyon, walang kapantay ang pag-unawa niya sa mga makina. Noong bata pa ako, 8 taong gulang, palihim niya akong isinasama sa hangar. Pauupuin niya ako sa ibabaw ng toolbox at papanoorin habang inaayos niya ang mga lumang tukano at bandeirante. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang sinasabi niya sa akin. Huminto si Ginoong Reyes, kuminang ang kanyang mga mata, bumigat ang alaala sa kanyang dibdib. May kaluluwa ang makina, anak. Hindi mo yun makikita sa diagnostic report. Kailangan mong makinig, damhin, igalang ito. Kapag pinuwersa mo, masisira ito.
Pero kapag inalagaan mo, dadalhin ka nito hanggang sa dulo ng mundo. Tumimo yun sa akin. Dinala ko ang paniniwalang iyon sa Embraer. Isinama ko ito sa bawat proyektong hinawakan ko. Pero nang naging hari ang teknolohiya at naging relikya ang karanasan, wala nang may pakialam sa kaluluwa ng makina. Ang gusto na lang nila ay mga numero, simulation at chart. Nang subukan kong ipaliwanag na may mga bagay na natutunan lang kapag marumi na ang kamay, kapag nakikinig ka mismo sa makina, tinawanan nila ako. Tinawag nila akong dinosaur, lipas na, isang fossil. Hindi na nakasandal ang lalaking may suot na sombrero. Nakatayo na siya ng tuwid, relax ang mga braso at puno ng paggalang ang kanyang mukha. Parang nakikinig sa isang banal na katotohanan. Iyan ang totoong dahilan kung bakit nila ako tinanggal, sabi ni Reyes. Malinaw na ang boses. Walang awa sa sarili, tapat lamang. May intern noon na ang pangalan ay Marcelo, matalino, 23 taong gulang, bagong graduate mula sa ITA. Dinisenyo niya ang cooling system para sa turbine ng isang executive jet. Perpekto ang lahat sa papel. Sabi ng software, gumagana, inaprubahan ng management. Pero nang subukan ng prototype, natunaw ang turbine sa loob ng 15 minuto. Tiningnan ko ang disenyo at agad kong nakita ang problema. Ang temperature sensor ay nailagay ng 3 sentimetro palayo sa ideal na posisyon. Hindi isinama ng modelo ang tunay na galaw ng hangin sa aktual na kondisyon. Iyan ang bagay na karanasan lamang ang nagtuturo. Dinala ko ang aking alalahanin sa manager. Sabi niya, imposible, perpekto raw ang modelo. Hindi ako pumayag. Sumulat pa nga ako ng 8 pahinang ulat na nagpapaliwanag ng depekto. Makalipas ang 3 araw, tinawag nila ako at sinabing ginugulo ko raw ang team. Na lumilikha raw ako ng alitan at hindi raw ako nababagay sa isang moderno at progresibong kumpanya. Tinanggal nila ako ng may dahilan. Sinabi nilang ako raw ay toxic. Hindi pa nga ako nakakuha ng benepisyo sa kawalan ng trabaho. Hindi na naglalaro sa telepono si Antonio, pati si Ricardo ay tahimik na. Pareho na silang nakikinig. At si Marcelo, tanong ng lalaking may suot na sombrero, nagbigay si Reyes ng mapait na ngiti. Pagkaraan ng 2 buwan, kinailangang itapon ng Embraer ang buong proyekto. Gumastos yon ng $3 milyong. Inayos nila ito sa pamamagitan ng paglipat ng sensor, eksaktong sa lugar na sinabi ko. Gumana ito ng perpekto, pero walang tumawag, walang humingi ng tawad. Nakalimutan na ako, tapos na ang kwento ko. Ako'y wala na. Tumayo siya, hawak ang mga kasangkapan at tumingin sa makina ng Bugatti, hindi bilang isang bagay, kundi bilang isang marupok na nilalang na nangangailangan ng pag-aaruga. Pero alam mo po ba, sir? Marahan niyang sabi, hindi ako galit. Sa totoo lang, marahang sabi ni Ginoong Reyes, lahat ng pinagdaanan ko ang nagdala sa akin sa mismong sandaling ito. Ang lahat ng kahihiyan, tinuruan ako ng pagpapakumbaba, ang pagkawala ng lahat, ipinakita sa akin kung ano talaga ang mahalaga. At ang pagiging hindi nakikita, binigyan ako ng mga matang nakakakita sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Itinaas niya ang lata ng WD-40 na para bang isang simbolo ng dangal. Ang maliit na latang ito ay nagkakahalaga ng ₱2 at ililigtas nito ang isang makinang nagkakahalaga ng ₱3 milyong. Hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil alam ko ng eksakto kung saan at paano ito gagamitin. Walang sinabi ang lalaking may suot na sombrero. Lumapit lamang siya, inilapag ang isang matatag na kamay sa balikat ni Ginoong Reyes at bahagyang pinisil iyon bilang pag-alo. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat, nakikita kita, naniniwala ako sa iyo, at kasama mo ako.
Muling lumuhod si Ginong Reyes sa tabi ng sasakyan, inilalagay ang Allen key sa solenoid ng relief valve. Doon biglang nabasag ang katahimikan ng malakas na hiyaw ng mga gulong. Isang makintab na itim na Porsche Cayenne ang rumagasa papasok sa paradahan at huminto ng may pasikat na eksaktong galaw. Parang mas pinapaandar para magpakitang gilas kaysa makarating lang. Hindi pa man tuluyang namamatay ang makina, bumukas na agad ang pinto. Isang binatang lalaki, marahil nasa 28 ang bumaba. Suot niya ang isang maayos na charcoal na suit na walang kurbata. Nakabukas ang itaas na mga butones ng puting kamiseta. Kita ang gintong kuwintas. Ahit ang mga gilid ng ulo, makinis na nakasuklay pa atras ang buhok na parang matigas na alon at ang balbas ay maingat na ginupit na parang sundalo. Sa isang kamay, may hawak siyang makintab na itim na aluminum na maleta. At sa kanyang mga mata, ang malinaw na kislap ng isang taong naniniwalang ang teknolohiya at kabataan ay laging panalo. Pumasok siya sa paggawaan ng mabilis at may kumpiyansang hakbang, ang mamahaling sapatos na Italyano'y kumakatok sa makintab na sahig. Hindi man lang luminga-linga, dumiretso siya sa lalaking may suot na sombrero. Ginoong Almansur, paumanhin po sa pagkaantala. Traffic sa Bandeirantes Highway. Aayusin ko na po ito agad. Biglang natahimik ang buong pagawaan, maging ang air conditioning ay tila tumigil sa pag-ugong. Napatigil si Ginoong Reyes sa kalagitnaan ng galaw, nakabitin sa ere ang Allen key sa kanyang kamay. Nagpalitan ng tingin sina Antonio at Ricardo, ang uri ng tingin na ipinapasa ng mga taong biglang nakaunawa sa punchline ng isang biro. Ang lalaking may suot na sombrero na hanggang sa sandaling iyon ay mistulang isang palakaibigang tagamasid lamang na kaswal ang bihis ay huminga ng malalim. Ipinihit niya ang kanyang mga mata at ipinikit sa loob ng 2 segundo. Nang muli niya itong imulat, nagbago ang buong presensya niya. Hindi na lang siya basta lalaking nakapolo. Siya si Abdullah Almansur, Chief Executive Officer, bilyonaryo, sheikh. Huminto ang binatang nakasweet, si Roberto, 3 hakbang ang layo, huli nang napagtantong mali ang kanyang basa sa sitwasyon. Inikot ng kanyang mga mata ang paggawaan hanggang sa mapunta kay Ginoong Reyes na nakaluhod pa rin sa tabi ng Bugatti, hawak ang kanyang payak na mga kasangkapan. Pagkalito ang bumakas sa mukha ni Roberto. Ginoong Almansur, kumuha na po kayo ng tao? Akala ko po ay tinawag ako rito para magbigay ng ekspertong suporta. Nanatiling kalmado at kontrolado si Abdullah. Roberto, mahigit 1 oras at 15 minuto kang nahuli. Ang ginoong ito ay napadaan lamang, narinig ang problema mula sa kalsada at nag-alok na tumulong. Humarap si Roberto kay Reyes at tiningnan siya na parabang isang langaw na umiikot sa hapagkainan. Sa lahat ng paggalang, Ginoo, tinawag ako rito dahil isa akong sertipikadong espesyalista sa European supercars. 6 na buwan akong nagsanay sa planta ng Bugatti sa Molsheim. Itinaas niya ang maleta sa kanyang kamay bilang diin. Ang scanner na ito pa lamang ay nagkakahalaga ng 80,000 dolyar. Ibig niyo bang sabihin na magtitiwala kayo? Huminto siya sandali, malinaw na sinusuri ang kupas na damit ni Reyes, ang magaspang nitong mga kamay at ang mga lumang tsinelas na naiwan sa labas ng pinto. Sa isang maggagatas, napatawa si Antonio at lumapit kay Roberto na parang asong agad nagpapalit ng amo. Iyan nga ang sinasabi ko, Doc. Akala ng taong yan ay nag-aayos siya ng karitong dibaka. Pumasok dito na ang bukang bibig ay WD-40 at Allen key na parang 1,970 pa. Umiling si Roberto habang inilalapag ang maleta sa hood ng isang Audi sa tabi. Karaniwan na to. Sa Brazil, lahat akala nila eksperto sila dahil minsan na silang nagayos ng Beetle sa bakuran.
Muling humarap siya kay Abdullah. Ginoo, hayaan niyo na po akong gawin ang pinag-aralan ko. Iko-connecta ko ang scanner, tatakbuhin ang buong diagnostics at makakabalik na kayo sa kalsada sa loob ng 20 minuto. Si Ricardo, na tahimik lamang sa halos buong usapan, ay nag-cruise ng mga braso at nagbigay ng mayabang na ngisi. Sa wakas, may taong marunong talaga. Pasensya na matanda, pero big league na to. Pwede ka nang bumalik sa mola mo. Hindi sumagot si Ginoong Reyes. Masakit ang kanyang mga tuhod. Matigas ang kanyang likod. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Ang kanyang dangal, ang muling nagigising. Dahan-dahang bumabalik sa buhay, ngunit hindi siya nagalit. Huminga lamang siya ng malalim at inalala ang tinig ng kanyang ama. Ang minamadaling makina ay nasisira, kaya nanatili siyang kalmado, tahimik, nakatuon. Tumingin si Abdullah mula kay Roberto patungo kay Reyes at gumawa ng pasya. Roberto, sige, patakbuhin mo ang diagnostics. Pagkatapos itinaas niya ang isang daliri at mariing idinagdag. Pero ang Ginoong ito ay magpapatuloy din sa kanyang ginagawa. Gusto kong ikumpara ang dalawang solusyon. Binuksan ni Roberto ang bibig para tumutol, ngunit isang tingin lamang sa mukha ni Abdullah ay nagpabago ng kanyang isip. Kung iyan ang nais ninyo, Ginoo, sabi niya, halatang inis. Alamin niyo lang na hindi ako mananagot kapag nagkaproblema ito. Hinila niya ang isang makapal na kable. Mula sa kanyang maleta, isinaksak ito sa OBD port ng Bugatti at binuksan ang isang napakalaking tablet. Agad na lumiwanag ang screen, mga graph, estadistika, umiikot na 3D model ng makina, lahat ay nag-a-update ng real-time. Lumapit sina Antonio at Ricardo, nanlalaki ang mga mata sa paghanga na parang mga bata. Grabe, tingnan mo yan! Bulong ni Antonio. Ibang level yan. Ito ang hinaharap, bulong ni Ricardo. Nakatitig ang mga mata sa kumikislap na screen ng tablet. Isang tao may distornilyador, yung isa may computer na pangnasa, walang laban. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Roberto sa touchscreen. Naglalagay ng mga utos na parang pianista sa gitna ng isang konsyerto. Sinimulan niyang basahin ng malakas ang diagnostics. Puno ng sanay na kumpiyansa ang kanyang boses, ang uri ng kumpiyansang nakukuha kapag paulit-ulit mong sinasabi ang parehong paliwanag. Injection system, nasa 73%. Normal ang takbo ng fuel pump. Ang mga turbocharger 1, 2 at 4 ay nasa tamang antas ng presyon. Ang turbo 3 may hindi regular na presyon. Tinapik niya ang screen sa kahumarap kay Abdullah na may kontentong ngisi. Malamang sira ang pressure sensor. Inirerekomendang aksyon. Palitan ang sensor. Tinatayang oras ng pagkukumpuni 40 minuto. Presyo ng piyesa, mga $1,200. Tumuwid siya puno ng tiwala. Ayan po sir, natukoy ang problema. Palitan lang ang sensor at tatakbo ng maayos muli ang makina. Samantala, tahimik na nagtatrabaho si Ginoong Reyes, hinihigpitan ang mga bolt at inaayos ang solenoid. Sa sandaling iyon, huminto siya, tumingala at nagsalita ng marahan ngunit matatag. Anak, sa lahat ng paggalang, hindi ang sensor ang problema. Ipinapakita lang nito ang epekto. Ang tunay na issue ay hindi bumubukas ang balbula, naiipit ito. Iyan ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang basa ng sensor. Humarap si Roberto sa kanya na may pilit ng ngiti. Ang ngiting isinusuot ng mga taong akalay nagpapasensya sila sa isang taong hindi raw nakakaunawa. Ginoo, hindi nagsisinungaling ang scanner. Direkta itong nagbabasa mula sa electronic control unit ng sasakyan. 340 data point bawat segundo. Dinisenyo ng parehong mga inhinyerong gumawa ng makinang ito at sinasabi ninyong mas alam ninyo kaysa sa teknolohiyang iyon? Pinunasan ni Ginoong Reyes ang kanyang mga kamay sa basahan at dahan-dahang tumayo, umuungol ang kanyang mga tuhod dahil sa edad.
Lumapit siya sa tablet. "Maaari ko bang tingnan?" Nagatubili si Roberto, ngunit sa huli ay ibinaling ang screen patungo sa kanya. Sinuri ni Ginoong Reyes ang diagnostics ng tahimik. Makalipas ang ilang sandali, itinuro niya ang dalawang particular na graph. Dito, ang Turbo 3 ay mas mainit ng 8 degree kaysa sa iba, at dito, bumaba ng 23% ang airflow. Hindi iyan sirang sensor. Ang sirang sensor ay aakyat sa pinakamataas o babagsak sa zero. Ang isang ito ay tama ang basa. Iniuulat nito ang isang balbula na naiipit sa kalahating bukas. Agad na inagaw ni Roberto ang tablet, halatang naiinis na. Hindi ninyo naiintindihan, ang mga modernong sasakyang ganito ay may self-diagnosing systems. Kung may naipit na balbula, itataas iyon ng onboard computer bilang error code P2261, turbocharger relief valve malfunction. Pero ang nakikita natin ay code P238, sobrang presyon na binabasa ng sensor. Ibig sabihin, sira ang sensor. Yun na yun, tapos ang usapan. Pumalakpak si Antonio ng may panguuyam. "Ayos na ayos, Doc." Siniko ni Ricardo si Roberto habang nakangisi. Panahon na para ipakita kay Lolo kung paano talaga ginagawa. Hindi sumagot si Ginoong Reyes. Bumalik siya sa makina, muling lumuhod at ipinagpatuloy ang trabaho. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa edad o pagod, kundi dahil sa pinipigilang pagkadismaya. Ang pagkadismaya ng pagiging hindi nakikita, ng hindi pinapansin, ng pagiging tama at muling binabaliwala. Si Abdullah na tahimik na nagmamasid na may kapanatagan ng isang taong nakita na ang ganitong tagpo noon pa ay lumapit at lumuhod sa tabi ni Reyes. Yumuko siya at pabulong na nagsalita para sa kanya lang marinig, "Magpatuloy ka, nagtitiwala ako sa iyo." Tumingala si Reyes, kumikislap ang kanyang mga mata, sa likod ng salaming may tape ang ayos. Bahagya siyang tumango, puno ng pasasalamat. Pagkaraan ng 40 minuto, natapos na ni Roberto ang kanyang gawain. Ikinabit niya ang bagong sensor, siningil ang $1,200 para sa piyesa at dagdag na $200 para sa labor. Maingat niyang ibinalik ang kanyang makikinang na chrome na kasangkapan sa maleta na parang salamangkero na nagtatabi ng mga gamit. Iniabot ni Antonio ang bagong sensor na bagong hango sa kahon at ikinabit iyon ni Roberto ng may eksaktong galaw ng isang siruhano. Nang matapos, isinara niya ang electronics compartment. Pinunasan ng kanyang mga kamay gamit ang nakapakete pang basang pamunas at humarap kay Abdullah. "Tapos na, maaari na ninyong paandarin ang sasakyan." Inikot ni Abdullah ang susi. Bumuhay ang makina, umungol ito sa simula. Lumipas ang 5 segundo, 10, 15, at bigla nagsimulang mabulunan ang makina. Ang parehong magaspang at hindi pantay na ungol, ang parehong panginginig sa chassis, ang parehong manipis na usok na umaakyat sa hangin. Eksaktong kaparehong problema. Nabiyak ang kumpiyansang ekspresyon ni Roberto. Pero hindi maaari, sabi ng scanner, sensor ang sira. Nagtinginan sina Antonio at Ricardo. Unti-unting nawawala ang kayabangan sa kanilang mga mukha. Mabilis na ikinabit muli ni Roberto ang tablet, nanginginig na ngayon ang kanyang mga kamay. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Nawala na ang error code, pero magaspang pa rin ang takbo ng makina. Walang sentido. Hindi dapat nagkakamali ang sistema. Nagsimula siyang mag-swipe ng padalus-dalus sa mga menu, paulit-ulit na nagpapatakbo ng diagnostics, nagbubukas at nagsasara ng mga window habang papalakas ang kanyang pagkataranta. Hindi ito tama. Dapat nakita ito ng computer. Hindi pwedeng mali ang teknolohiya. Ipinakita ng scanner na maayos ang lahat. Lahat ng pagbabasa ay nasa loob ng katanggap-tanggap na mga limitasyon. At gayunpaman, patuloy pa ring namamatay ang makina. "Roberto," mahinahong sabi ni Abdullah,
Ngunit ngayon ay may malinaw at hindi mapagkakamali ang autoridad. Patayin mo ang makina. Sumunod si Roberto, kapansin-pansing nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, hindi ko maintindihan, utal niya. Hindi pa ito nangyari dati. Hindi pa kailanman nagkamali ang sistema. Baka may mas malalim na problema, baka sira ang ECU o may pinsala ang wiring harness o dash quote. Itaas ni Abdullah ang kanyang kamay. Sapat na. Ibinaling niya ang tingin kay G. Reyes na nakayuko pa rin sa tabi ng Bugatti, maingat na pinapainitan ang solenoid gamit ang isang maliit na sulo. Ang kanyang mga galaw ay matatag at eksakto, parang isang siruhanong gumagawa ng maselang operasyon sa puso. G. Reyes, tanong ni Abdullah, gaano pa katagal ang kailangan ninyo? Hindi tumitingala, sagot ng matandang lalaki habang nakatuon pa rin sa kanyang ginagawa. 10 minuto pa, sir. Pinapalambot ko lang ang carbon na bumabara sa solenoid. Kapag lumambot na, lilinisin ko ito gamit ang WD-40, mano-manong aayusin ang tensyon ng spring at babalik na ito sa maayos na kondisyon. Napatawa si Roberto ng alanganin, sinusubukang itago ang lumalaking kaba. G. Almansur, may pagalang po, hindi naman siguro kayo talagang umaasa sa lalaking to. Wala siyang kredensyal, walang pahintulot mula sa pabrika, walang high-end na kagamitan. Hindi siya sertipikado. Hindi ninyo maaaring pagkatiwalaan siya kaysa sa mga sinanay na propesyonal. Dahan-dahang humarap si Abdullah sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal. Roberto, sabihin mo sa akin, ilang sasakyan na ang personal mong naayos sa buong buhay mo? Nabigla si Roberto at kumurap. Ako po, hindi ako mismo ang nag-aayos, sir. Nagdi-diagnose ako ng problema. Ang team ko ang gumagawa ng aktual na pag-aayos. Eksakto, maring sabi ni Abdullah. Nagdi-diagnose ka pero hindi ka nag-aayos. Itinuro niya si Ginoong Reyes. Ang taong iyan ay gumugol ng mga dekada sa pag-aayos ng mga makina ng eroplano, mga makinang nagdadala ng daan-daang buhay sa himpapawid. Mga makinang kapag pumalya, hindi lang basta tumitigil, pumapatay. At pinanatili niyang umaandar ang mga iyon gamit lamang ang kanyang mga kamay, isipan at karanasang hindi kayang palitan ng anumang aklat o computer. Kaya oo, Roberto, pinagkakatiwalaan ko siya. Sumikip ang mga mata ni Abdullah at idagdag ko pa ito, nagtatrabaho ka para sa akin at narito ako buong umaga, nakabalat kayo, pinagmamasdan kung paano mo tratuhin ang mga tao. Pinapanood kung paano mo minamaliit ang kaalamang hindi nakabalot sa code o mga kredensyal. At magiging tapat ako, hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Lubos na katahimikan ng sumunod, hindi mapakali si Antonio. Yumuko si Ricardo, namumutla si Roberto. Sir, hindi ko po alam na kayo iyon. Akala ko, eksakto. Putol ni Abdullah, inakala mong wala akong halaga kaya kumilos ka tulad ng isang taong walang nakikitang silbi sa mga taong sa tingin niya ay wala ring maiaalok. Ngunit ang karakter, Roberto, ay sinusukat hindi sa kung paano mo tratuhin ang iyong boss, kundi sa kung paano mo tratuhin ang taong sa tingin mo ay walang maibibigay sa iyo. At ngayon, ipinakita mo ang tunay mong pagkatao. Binuksan ni Roberto ang kanyang bibig upang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang salitang lumabas. Muli niya itong isinara. Tumalikod si Abdullah at lumuhod sa tabi ni G. Reyes, muling naging mainit ang kanyang tinig. Pakiusap, maestro, ipagpatuloy ninyo sa inyo ang buong pagawaan. Sa loob ng sumunod na 8 minuto, ang tanging tunog ay ang marahang pagsitsit ng sulo habang pinapainit ni G. Reyes ang balbula. Tahimik na umatras sina Antonio at Ricardo sa likuran, nagkukunwaring inaayos ang mga kasangkapang hindi naman kailangang ayusin. Nakatayo si Roberto, tila nagyelo sa kinatatayuan, hawak ang kanyang mamahaling maleta na parang puno ng mga bato. Ang kanyang scanner na nagkakahalaga ng $80,000 ay tila wala ng silbi.
parang pala ng niebe sa gitna ng disyerto. Pinagmasdan ni Abdullah ang bawat galaw ni G. Reyes nang may paggalang, tulad ng isang estudyanteng nakikinig sa lektura ng isang maestro. Pinatay ng matanda ang sulo, marahang hinipan ang solenoid upang lumamig at saka kinuha ang WWD-40. 3 mabilis at sanay na spray ang ginawa niya. Pagkatapos ay naghintay siya ng 15 segundo at sinimulang igalaw ng mano-mano ang balbula. Mabagal at maingat na mga paikot na galaw gamit ang Allen key. Nararamdaman niya ito, unti-unting bumibigay ang carbon. Ang metal na dati nakapirmi ay nagsisimulang gumalaw. Milimetro bawat milimetro, lumuluwag ang balbula, malapit na siyang matapos. 30 segundo na lang at tapos na. Isang huling ayos na lang sa tensyon ng spring at muli nang makakahinga ng malaya ang makina. Parang isang bagong silang na sanggol na humihinga ng kanyang unang malinis na hininga. At saka ito nangyari, isang matalim na crack ang humati sa hangin, parang latigo. Nabali ang Allen key. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong pagawaan na parang putok ng baril. Napatigil si G. Reyes. Hawak pa rin ng kanyang kamay ang sirang kasangkapan, ngunit ang dulo, ang mga huling mahahalagang sentimetro, ay naputol at naiwan sa loob ng turnilyo ng balbula. Dahan-dahan niyang hinila ang natitirang bahagi, halos 5 sentimetro lamang ng baluktot na metal. Ang natitira ay nakabaon ng malalim sa loob ng solenoid. Kung wala ito, hindi niya makukumpleto ang pag-aayos. Kung walang pag-aayos, mananatiling nakajam ang balbula. Magpapatuloy ang pagkasira ng makina at sa isang iglap ang 3 oras ng trabaho, 3 oras ng pakikibaka, katahimikan, panlilibak at pagdududa ay muntik ng masayang lahat. Umikot ang mundo. Nawala ang kanyang balanse, bumalik ang labyrinthitis sa pinakamasamang sandali. Umikot ang sahig sa ilalim niya na parang mabagal na merry-go-round. Ang mga ilaw sa itaas ay humaba at pumilipit. Hinawakan niya ang bumper ng Bugatti upang manatiling nakatayo. Huminga siya ng 1 beses, pagkatapos ay muli at muli. Sa wakas ay humupa ang pag-ikot, ngunit nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. Ang malamig at mabigat na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, matindi at walang awa. Si Antonio ang unang bumasag sa katahimikan, dala ang pamilyar niyang tono, kalahating panunuya, kalahating huwad na pag-aalala. Ay, masama yan, nabali ang susi sa loob ng turnilyo. Aba, mukhang tuluyan ng screwed yan, matanda. Lumapit si Ricardo, sumilip sa balikat ni G. Reyes at naglabas ng mahinang sipol. Hindi na yan matatanggal. Ang tanging paraan na lang ay baklasin ang buong turbo. Si Roberto, natahimik na nakatayo at masakit pa rin ang loob dahil sa mga sinabi ni Abdullah kanina, ay biglang nagkaroon ng sigla, parang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. G. Almansur, sabi niya, muling bumabalik ang kumpiyansa sa kanyang tinig. Ito mismo ang ibinabala ko sa inyo. Palaging ganito ang kinahihinatnan ng mga makalumang paraan. Ngayon, kailangan ng ihila ang sasakyan papunta sa autorisadong Bugatti Center sa Sao Paulo. Bahagyan niyang tinaas ang baba, espesyal na transportasyon, kumpletong pagbabaklas ng turbo system. Pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 50,000 reais. Ngunit hindi sumagot si Abdullah. Nakatitig ang kanyang mga mata kay G. Reyes na nakahawak pa rin sa bumper ng sasakyan upang manatiling nakatayo. Nanginginig sa kanyang mga daliri ang sirang piraso ng metal. Para bang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang dati mayabang at matatag na inhinyero ay mistulang isang lalaking tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng 10 segundo. Lumulundo ang kanyang mga balikat. Ang plaid na kamisetang basang-basa ng pawis ay dumikit sa kanyang likod na parang pasaning hindi niya matanggal.
Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa pagawaan, si G. Reyes ay nagmukhang talunan. Pasensya na po, sir. Pabulong niyang sabi, halos hindi marinig. Sinira ko ang lahat. Akala ko kaya ko, pero ang susi, luma na, pudpod na. Dapat humingi ako ng bago, dapat alam ko na. Lumuhod si Abdullah sa tabi niya at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kasalanan, ang kasangkapan ang pumalya, nangyayari iyon. Ngunit umiling si G. Reyes, mas mabigat na ngayon ang kanyang tinig, parang pasan niya ang bigat ng lahat ng pagkatalong naranasan niya. Hindi, kasalanan ko ito. Alam kong malapit nang bumigay ang susi, 15 taon ko na itong hawak. Sa tatay ko ito, ibinigay niya sa akin bago siya pumanaw. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Ginamit ko ito sa lahat, sa paghigpit ng harness ni Rodrigo, sa pag-ayos ng gate sa boarding house, sa pagselyo ng mga lata ng gatas. Hinding-hindi niya ako binigo hanggang ngayon. At bakit? Dahil pinilit ko, dahil nagmamadali ako, dahil gusto kong patunayan sa mga batang ito na may silbi pa rin ako, na may kaya pa akong gawin ng tama. Tinitigan niya ang baluktot na piraso ng metal sa kanyang kamay at napuno ng luha ang kanyang mga mata. At ang napatunayan ko lang ay isa akong matigas ang ulong matanda na hindi marunong huminto. Sa pagkakataong ito, iba ang katahimikang sumunod. Hindi ito alanganin o tensyonado, ito'y puno ng paggalang. Maging sina Antonio at Ricardo ay yumuko ang mga mata, biglang nakaramdam ng hiya. Napalunok si Roberto, wala na ang dati niyang kayabangan. Bahagyang hinigpitan ni Abdullah ang hawak sa balikat ni G. Reyes. Makinig ka sa akin, maestro. Hindi ka nabigo. Inihatid mo kami sa 79%. 79% walang ibang tao rito ang kayang gawin. Hindi ng scanner na nagkakahalaga ng 80,000 reais, hindi ng sinanay na teknisyan, hindi ng mga modernong kasangkapan. Ikaw, gamit ang lumang susi, sulo na nagkakahalaga ng 10 reais at isang lata ng WD-40. Kaya wag mong sabihin sa akin na wala kang silbi. Pinunasan ni G. Reyes ang kanyang mukha gamit ang likod ng kamay, nag-iwan ng guhit ng grasa sa kanyang pisngi. Pinilit niyang ngumiti, maliit at mapait. Pero ano na ngayon, sir? Nakaipit ng malalim ang dulo. Hindi ko na matatapos ang trabaho. Nag-isip si Abdullah ng ilang segundo. May paraan, pero kakailanganin natin ng kaunting tulong mula sa teknolohiya. Humarap siya kay Roberto. May broken screw extractor ka ba sa kit mo? Kumurap si Roberto, nagulat na, opo, sir, 3 sukat, may magnet, tungsten coated. Bakit po? Dahil, sabi ni Abdullah, ikaw ang gagamit niyan para tanggalin ang nabaling dulo. Hindi gumalaw si Roberto, mukha siyang nalilito. Sir, kahit matanggal ko ang piraso, hindi pa rin ito mababago ang katotohanang nakajam pa rin ng balbula. Nagbigay si Abdullah ng kalmado at may alam ng ngiti. Tanggalin mo ang piraso at pagkatapos tatapusin ni G. Reyes ang pag-aayos. Magkasama, magkatabi, teknolohiya at karanasan, kabataan at karunungan. Iyan ang paraan kung paano ko itinayo ang lahat ng mayroon ako. Hindi kailanman ito tungkol sa isa lang, palagi itong tungkol sa dalawa. Humarap si Roberto kay G. Reyes. Sinalubong siya ng tingin ng matanda. Sa loob ng 5 mahahabang segundo na natili silang nakatayo, 2 lalaking pinaghiwalay ng edad, pinagmulan at pamamaraan, sinusukat ang isa't isa sa katahimikan. Parang nagtatapatan ng lumang dangal at batang dangal. Pagkatapos, iniunat ni Ginoong Reyes ang kanyang kamay. Tulungan mo ako, anak, pakiusap. Tumingin si Roberto sa kamay. Ito'y marumi sa grasa, makapal ang kalyo, maitim dahil sa mga dekadang nabilad sa araw. Kamay iyon ng isang manggagawa, nagatubili siya. At pagkatapos, ikinamayan siya ni Roberto. Gawin na natin ito.
Binuksan niya ang makinis na itim na maleta at inilabas ang pinakanipis na magnetic extractor. Ang kasangkapan ay parang bagay na dapat nasa isang space station. Makintab, kulay pilak, may tungsten na dulo at may nakapaloob na LED na ilaw. Ikinabit niya ito sa isang portable na baterya, pinindot ang switch at umandar ang extractor, umuugong sa isang ultrasonic na dalas na idinisenyo upang alisin ang mga piraso ng metal nang hindi nasisira ang panloob ng mga ulirang tornilyo. 16,000 reais ang halaga ng bagay na to, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay lumuhod siya sa tabi ni Ginoong Reyes. Dalawang lalaki, ang isa'y nakasuot ng maayos na Amerikana, ang isa na may nakasuot ng flannel na basang-basa ng pawis, magkatabi, nagtutulungan sa iisang makina. Maingat na ipinasok ni Roberto ang extractor sa tornilyo. Ang ugong ay matinis, halos parang tunog insekto, tila isang robotikong bubuyog na naghahalungkat sa loob ng metal. 15 segundo, 30, 45. Masyadong malalim, bulong ni Roberto. Hindi nito pinapaluwag ang panginginig. Lumapit si Ginoong Reyes, nagmasid sandali at saka mahinahong nagsabi, "Ibaba mo ang dalas, lumipat ka sa mode 2, ikiling mo ng 3 degree pakaliwa, hindi tuwid ang pagkakaipit, nakasuksok ito sa isang anggulo." Huminto si Roberto, may pag-aalinlangan. "Paano mo nalaman?" "Dahil naramdaman ko ng mabali, hindi malinis ang pagkakaputol, napilipit ito." Muling nagkatubili si Roberto, ngunit inayos ang dalas at ikiniling ang dulo ayon sa sinabi. Nagbago ang tunog, mas malalim na ngayon. Pagkalipas ng 5 segundo, lumuwag ang piraso at pagkatapos, sa isang mahinang click, lumabas ang nabaling dulo ng Allen key, dumikit sa extractor dahil sa magnet, kumikislap sa ilalim ng LED na parang pilak na hibla ng pagtubos. Huminga ng malalim si Roberto. Sa wakas ay pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigil. Nakuha natin. Walang sinabi si G. Reyes. Inabot niya ang isang bagong-bagong Allen key mula mismo sa set ni Roberto at bumalik sa gawain. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pagmamadali. Ang bawat galaw ay sinadya, kalmado, sukat na sukat. Inayos niya ang balbula, pinunasan ang sobrang WD-40 gamit ang kanyang lumang basahan. Ibinalik ang return spring sa perpektong tensyon at sa kamarahang isinara ang access panel. Katahimikan, ipinatong niya ang kamay sa makina, tila nakikinig sa pintig nito. Tahimik na nagmasid si Roberto. "Ano ang ginagawa mo?" tanong niya. Hindi nagmulat ng mata si Ginoong Reyes. "Nakikinig," sagot niya. "Sasabihin sa akin ng makina kung kailan ito handa." 10 segundo pa ang lumipas. Pagkatapos ay iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tumingin kay Abdullah. "Maaari na po ninyong paandarin, sir." Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas niya ang isang daliri at ngumiti. "Magdasal muna kayo. Ginawa ko na ang bahagi ko. Ngayon nasa kanya na." Dahan-dahang naglakad si Abdullah papunta sa pinto ng sasakyan. Binuksan niya ito na parang isang banal na lugar. Maingat, may paggalang. Umupo siya sa upuang balat ng Bugatti na mas mahal pa kaysa sa isang buong maliit na sasakyan at inilagay ang kanyang mga kamay sa manibela. Sumilip siya sa rear view mirror. Nandoon si G. Reyes, magkapatong ang mga kamay na puno ng grasa, gumagalaw ang mga labi sa isang tahimik na panalangin. Nakatayo sa tabi niya si Roberto, nakalimutan na ang maleta sa sahig, nakapasok ang mga kamay sa bulsa, tahimik. Maging sina Antonio at Ricardo ay lumapit na rin, napalitan ng dating panunuya ng pagkamausisa at tila paghanga. Tahimik ang buong paggawaan. Pinihit ni Abdullah ang susi. Bumuhay ang makina, hindi sa isang malakas na dagundong, kundi sa isang banayad at makinis na ungol. Perpekto, walang ubo, walang panginginig, walang usok. Tanging ang tuloy-tuloy at walang kapintasang himig ng isang 16 na silindrong W16 na gumagana eksakto kung paano ito idinisenyo.
Bawat piston ay sabay-sabay na umaangat at bumababa. Bawat balbula ay tumutugon ng may eksaktong tiyempo. Bawat turbo ay umiikot sa tamang presyon. Tinapik ni Abdullah ang silinyador. Agad tumugon ang makina, umaakyat sa revs ng walang kahirap-hirap, parang leon na naginat matapos ang mahabang tulog. Pagkatapos ay pinatay niya ito, lumabas, at nanatiling nakatayo ng 3 segundo, pinakikinggan ang katahimikan ng isang makinang ganap ng gumaling. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Yumuko si Abdullah. Hindi isang magalang na tango, kundi isang buong, malalim na pagyuko. Isang kilos na inilalaan para sa mga maestro, para sa mga guro, para sa mga tunay na karapat-dapat igalang. Namula si G. Reyes, umabot ang pula hanggang sa mga ugat ng kanyang puting buhok. Hindi po sir, pakiusap. Wag, tumayo po kayo. Ngunit tumayo ng tuwid si Abdullah at iniunat ang kanyang kamay. Iniligtas ninyo ang aking sasakyan. Ngumiti siya, ngunit higit pa roon, ipinaalala ninyo sa akin ang isang aral na aking nakalimutan. Ikinamay ni G. Reyes ang kanyang kamay, alanganin at mapagpakumbaba. Isang balbula lang ang inayos ko, sir. Kahit sinong mekaniko ay kayang gawin iyon. Tumingin si Abdullah sa kanyang mga mata at mas hinigpitan ang hawak. Hindi, doon ka nagkakamali. Dahil lahat ng sertipikadong eksperto, lahat ng mamahaling makina, lahat ng magagarang kasangkapan ay nabigo. Ngunit ikaw, gamit ang lumang kasangkapan ng iyong ama, isang sulo na nagkakahalaga ng 10 reais at isang lata ng WD-40, nagtagumpay ka. Humarap siya kay Roberto. At higit sa lahat, tinuruan mo ang batang ito ng isang bagay na sana'y hindi niya kailanman makalimutan, na ang teknolohiya na walang pagpapakumbaba ay parang sasakyang walang gasolina. Hindi ito makarating kahit saan. Lumapit si Roberto, nakayuko ang ulo sa hiya. G. Reyes, marahan niyang sabi, may utang po akong paghingi ng tawad sa inyo, malaki po. Ako'y naging mayabang, walang galang, sabi ni Roberto, mahina ngunit taos puso ang tinig. Mas marami kayong kaalaman sa maliit ninyong daliri kaysa sa laman ng buong ulo ko. Taos puso po akong humihingi ng tawad. Tiningnan ni G. Reyes ang binata at wala siyang nakitang yabang o pagtutol. Tanging tunay na pagsisisi. Ngumiti siya ng pagod. Anak, dati akong ikaw. Nung 28 ako, naniwala akong kayang lutasin ng mga diploma at teknolohiya ang lahat. Ang buhay, itinuro sa akin ang kabaligtaran. Tinamaan ako ng malakas at walang awa. Pero nagturo ito ng mga aral na hinding-hindi ko makakalimutan. May oras ka pa para matuto ng hindi kinakailangang bumagsak ng kasing layo ng dinanas ko. Iniunat niya ang kamay. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Hinawakan niyon ni Roberto gamit ang 2 kamay, mariing kapit, kumikislap ang mga mata sa damdamin. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sina Antonio at Ricardo. Halatang nahihiya, nakayuko ang mga ulo na parang mga batang nahuling nagkakamali. G. Reyes, panimula ni Antonio, bahagyang nanginginig ang tinig. May utang din po akong paghingi ng tawad sa inyo. Tinawag ko kayong kung ano-ano, kinutya ko kayo. Umasta akong parang gago. Ipinatong ni G. Reyes ang isang matatag, malaamang kamay sa kanyang balikat. Ganun nga ang ginawa mo. Pero napagtanto mo na ngayon at iyon ay magandang simula. Napalunok si Ricardo. Pasensya na rin po, G. Reyes. Mali ang ginawa namin sa pagtrato sa inyo. Tumango ang matanda. Tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad. Ngayon, maaari ba ninyo akong pagbigyan ng isang pabor? Tumingala ang 3 binata, nakikinig. Ibalik ninyo ako sa kalsadang pinag-iwanan ko kay Rodrigo. Baka iniisip na niyang iniwan ko na siya. Bago pa may makakilos, itinaas ni Abdullah ang kanyang kamay. Walang maghahatid kaninuman. Inilabas niya ang kanyang telepono, tumawag at nagsalita sa Ingles ng mga 45 segundo.
Pagkatapos ay ibinaba ang tawag at ibinalik ang telepono sa bulsa. G. Reyes, may mahalaga po ba kayong lakad sa loob ng susunod na 2 oras? Sandaling nag-isip si Ginoong Reyes. May 3 bote pa ng gatas na kailangang ihatid. Kailangan niyang maibalik si Rodrigo sa boarding house. Mamaya, bibilangin niya ang natitirang mga barya para makita kung makakabili siya ng tinapay at kaunting bologna para sa tanghalian. Wala po sir, wala namang hindi maaaring maghintay. Bakit po? Dahil nais kong makipag-usap sa inyo ng maayos, ng tahimik. Pagkatapos ay humarap siya kay Roberto. Kukunin mo ang mula ni G. Reyes. Dadalhin mo siya sa veterinaryong ituturo ko. Ipacheck ng buo. At pagkatapos ay ihahatid mo siya sa isang bukiring kakaupa ko lang sa Baliños. Kumurap si Roberto. Isang bukirin? Tumango si Abdullah. Oo, simula ngayong araw, opisyal ng retirado ang mula ni G. Reyes. Magkakaroon siya ng damo, sariwang tubig, lilim at ang pinakamahusay na dayaming mabibili ng pera. Matapos ang 20 taong pagbubuhat ng gatas, karapat dapat siyang magpahinga. Umalis ka na. Mabilis na tumakbo si Roberto patungo sa Porsche Cayenne. Nakatayo si Ginoong Reyes sa tulalang katahimikan. Sir, ako'y hindi ko po maintindihan. Si Rodrigo, siya ang kasama ko. Hindi ko siya maaaring basta. Magagawa mo, mahinahong sabi ni Abdullah. Hindi kanya iiwan, magpapahinga lang siya. At bibisitahin mo siya tuwing katapusan ng linggo dahil simula ngayon, magiging abala ka na sa mga araw ng trabaho para mag-alaga ng isang mula. Muling umikot ang mundo para kay G. Reyes, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito labyrinthitis. Ito'y pagkabigla. Ano po ang sinasabi ninyo? Huminga ng malalim si Abdullah. Hindi ako naging ganap na tapat kanina. Ang buo kong pangalan ay Abdullah Al-Khalifa. Ako ang CEO ng Al-Khalifa Aerospace Industries, ang ikatlong pinakamalaking tagagawa ng mga bahagi ng aerospace sa gitnang silangan. Mahigit 2 bilyong dolyar ang kita namin kada taon, katuwang namin ang Boeing, Airbus at ang Embraer. Nandito ako sa Brazil dahil maglulunsad ako ng dibisyong Brazilian. Huminto siya, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Sa loob ng 3 buwan, nakapanayam ako ng mga inhinyero, naglibot sa mga planta at kumonsulta sa mga eksperto. Gumastos ako ng mahigit ₱250,000 para hanapin ang tamang taong mamumuno sa bagong proyekto. At wala akong nahanap hanggang ngayon. Hanggang sa isang lalaking sakay ng karitong hinihila ng isang mula ang huminto sa gitna ng kalsada dahil may narinig siyang mali sa aking makina at nag-alok ng tulong nang walang hinihinging kapalit. Bahagyang nanghina ang mga tuhod ni G. Reyes at sinalo siya ni Abdullah sa braso. Habang nagtatrabaho kayo, may ilang tawag akong ginawa. Kinausap ko ang 3 ninyong dating kasamahan sa Embraer. Iisa ang sinabi nilang lahat. Ikaw ang pinakamahusay na inhinyerong nakatrabaho nila kailanman. May intuisyon, napakatalino, mapagpakumbaba at sinabi ng bawat isa na ang pagtanggal sa iyo ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng kumpanya. Pagkatapos ay kumuha si Abdullah ng isang sobre mula sa likod na bulsa at iniabot ito. May 3 dokumento sa loob. Una, isang titulo ng pagmamay-ari para sa 1,800 metro kwadradong industrial na ari-arian sa Campinas, kumpleto bilang isang modernong aerospace workshop. Halagang pamilihan, ₱3.2 milyong sa inyo na ito. Ikalawa, isang permanenteng kontrata bilang consultant sa Al-Khalifa Aerospace Brazil na opisyal na ilulunsad sa loob ng 90 araw. Buwanang sahod, ₱35,000. At may isa pa, patuloy ni Abdullah, 15% bahagi sa lahat ng kita. Ang tungkulin mo ay lumikha ng mga solusyong batay sa pakiramdam at intuisyon para sa mga problemang hindi kayang lutasin ng mga computer. At higit sa lahat, turuan mo ang mga batang inhinyero na makinig.
Hindi lamang sa datos, kundi sa mismong mga makina. Ngumiti siya. At ikatlo, narito ang mga susi ng isang bagong-bagong Ford Cargo na truck, kumpletong may refrigeration. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paghahatid ng gatas tuwing katapusan ng linggo, maaari mo. Hindi ko iyon ipagkakait sa iyo. Gusto ko lang na ikaw ang magkaroon ng pagpipilian. Tinanggap ni G. Reyes ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Halos mahulog niya ito sa sobrang panginginig. Nang buksan niya ito, naroon ang lahat. Ang titulo ng ari-arian. May nakalagay na ang kanyang pangalan, isang pirmado at notaryadong kontrata bilang consultant, at isang larawan ng makinang pulang truck na may nakastencil na ang kanyang pangalan sa pinto. At doon mismo, sa salaming sahig ng pagawaan, siya ay lumuhod at umiyak. Umiyak siya para sa 5 taon ng katahimikan at kahihiyan, para sa 23 taon ng serbisyo na itinapon na parang walang halaga, para sa mga anak na babaeng hindi niya nakita, sa asawang umalis, sa mga pangarap na ibinaon niya ng napakalalim upang muling matagpuan. Umiyak siya para sa lahat ng iyon. At sa gitna ng mga luha, siya ay nagsimulang tumawa. Isang kakaiba, ngunit napakagandang tawa halos sa mga hikbi. Isang tawang tanging taong nakasaksi sa ganap na pagguho ng lahat ang kayang ilabas kapag sa wakas ay naghagis ang buhay ng isang himala. Ang tawa ng isang lalaking mula sa pagiging hindi nakikita ay nakita. Mula sa wala ay naging may halaga. Mula sa nakalimutan ay naging pinarangalan sa loob lamang ng isang araw na hindi maisip-isip. Lumuhod si Abdullah sa tabi niya. Tinatanggap mo ba? Pinunasan ni G. Reyes ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang kamisitang plaid na basang-basa ng pawis at tumango. Tinatanggap ko, ngunit sa isang kondisyon. Ngumiti si Abdullah. Sige. Kalahati ng bodega ay gawing paaralan, isang libreng paaralan ng mechanical engineering para sa mga batang mula sa mahihirap na komunidad, para sa mga walang trabahong manggagawa na lampas 50, para sa mga taong nagkamali, nakapaglingkod ng parusa at ngayon ay naghahanap ng ikalawang pagkakataon. Tuturuan ko sila sa paraang itinuro sa akin ng aking ama, may tiyaga, may paggalang at may puso. Iniunat ni Abdullah ang kanyang kamay, kasunduan. Pagkalipas ng 3 buwan, isang maliwanag na umaga ng Sabado, sa pasukan ng bagong bodega, may nakasabit na karatulang nagsasabing Motor and Soul Institute, libreng paaralan ng mekanika na may layunin. Sa loob, nakatayo si G. Reyes sa harap ng isang silid-aralan, suot ang isang malinis na asul na lab coat, ngunit sa ilalim nito ang pamilyar niyang lumang kamisetang plaid. 17 estudyante ang nakatutok sa kanya. 12 ay mga kabataang mula sa mga komunidad na kapuspalad. 3 ay mga lalaking lampas 55, minsang natanggal sa trabaho, ngayoy binigyan ng pag-asa. 2 ay mga dating bilanggo, sinusubukang muling buuin ang kanilang buhay. At sa likuran masusing nagtatala naroon si Roberto, ang dating mayabang na espesyalista ay iniwan ang dati niyang trabaho at nag-enroll bilang full-time na estudyante. Gusto kong matuto ng totoo, sabi niya. Hindi lang pindutin ng mga buton. Nakadisplay ng buong dangal sa dingding ng bodega, nasa loob ng isang frame ang nabaling Allen key ng ama ni G. Reyes. Sa ilalim nito may plakang nagsasabing ang kasangkapang nabali sa pagliligtas ng makina. Isang paalala na kung minsan kailangan nating mabasag ang ating sarili upang makatulong na ayusin ang mundo. At sa isang tahimik na pastulan sa Valinhos, sa ilalim ng lilim ng isang malapad na punong hatuba, si Rodrigo ay payapang nanginginain, busog ang tiyan, nakapahinga ang katawan, banayad ang tingin sa kanyang mga mata. Tuwing Sabado ng 5:00 ng hapon, may pulang truck na dumarating. Bababa si G. Reyes, marahang hahaplosin ang kanyang balahibo, tapik sa leeg at pabulong na sasabihin, "Salamat kaibigan kong matanda.
sa pagdadala ng pag-asa noong hindi ko na kaya.